Okay mga kaparmer, good morning. Isang napakagandang umaga, maaliwalas. Kahit walang ulan, ah, yun, susurvive pa rin yung tanim natin dahil panay tayong patubig. At nga pala mga kaparmer, ngayon is nakaschedule tayo na mag-spray ng foliar. Kagabi, nag-spray tayo ng insecticide, yung Bio-Optimax para sa borer at saka white flies na rin dahil dual naman talaga yung ano ng pangalan nito ng Bio-Optimax, yung gumagapang at pati yung lumilipad. At ngayon mga kafarmer, yung foliar natin, hindi kasi natin to pwede ihalo doon sa Bio-Optimax mga kafarmer, kasi yung Bio-Optimax hindi yun pwede mahaluan ng kagaya ng mga ganito. Yung foliar natin kasi is ano to, synthetic kasi itong iSmart Boom Flower, dahil isa itong uri ng nitrobenzene, isa itong enhancer, nagpapa-enhance ng pamumulaklak at saka yung growth ng tanim. At dalawa kasi yung schedule natin na mag-spray ng foliar sa isang linggo, tapos twice a week tayo nag-spray. Then after naman nitong pangalan nito, itong iSmart, yung ano na naman, yung 25-30 na growmer natin, kumpleto yon. May macronutrients, may secondary macro, at saka mayroon na ring mga micronutrients gaya ng boron, magnesium, magnesium ano pala yon, secondary macro elements yon, manganese, may copper, may zinc, may boron, marami. Kaya maganda yung ano na yon, maganda yung foliar na yon. Yung pinakita ko nung nakaraan na nagano tayo, nag-spray ng foliar, yung orange na growmer. Hindi ko ina-advise yung pula mga kaparmer, yung 4048, dahil sobrang taas ng potassium, mababa yung nitrogen. Okay lang kung mataas yung potassium niya, kung mataas din yung nitrogen. Ang problema kasi diyan mga kaparmer, may chance na mag-choking or either stunted yung tanim, yung pagtatalbos niya babagal dahil sa sobrang taas ng potassium. Maganda doon sa bunga, pero paano pa yung susunod na mga talbos na magbibigay sana ng bunga? Yun, sayang. Kaya mas mainam na balanse. Hindi rin pwedeng sobrang taas ng phosphorus. Nakapag-establish naman yun ng maraming mga ugat, dahil may 1846 naman tayo. Yung mataas na phosphorus natin, diyan natin ina-apply sa lupa. Tapos yung nitrogen ng 1846 nasa 18%, tapos inano pa yon, pinarisan pa natin ng nitrogen yung urea, tapos 0060 putas. So hindi na tayo problema diyan kasi kumpleto na. Then balik na naman sa winner yung ina-apply natin dito, pero hindi tayo hindi tayo lalagay ng nitrabor, kasi doon ko diniretso sa pangalan nito yung dahon, dahil nga pag diyan natin sa lupa ilalagay yung nitrabor, baka hindi kayang maita-transport dahil sa kakulangan ng tubig, or kahit panay dilig tayo, pero hindi pa rin natin masukat kung sapat pa ba yung tubig, dahil yung calcium at saka boron, mga immobile elements yun siya. Kaya pinalitan natin, gumamit tayo ng isang foliar na nandoon na rin yung calcium, nandoon na rin yung boron at saka yung zinc. Pero wala siyang walang nitrogen or nitrate yung calvo zinc na foliar natin. Pero di na bali, kasi mayroon namang
nitrogen doon sa abono natin sa ground, sa lupa, at saka ito na ring nitrobenzene. Okay, yun lang muna mga kaparmer, masishare natin, sana nakatulong. Maraming salamat.